Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. Sa isang kasirola, naglagay na po ako dyan ng 10 tablespoon of cornstarch at tinunaw ko lang po muna ito sa isang lata ng evaporated milk. So dapat hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan dahil tutunawin muna natin yung ating cornstarch para maiwasan po na manikit siya sa bottom ng ating pan. So kapag nailagay na natin yung 1 can ng ating evaporated milk, by the way, ang sukat po niyan ay 360 ml. So kapag natunaw na natin yan, maglalagay po ulit tayo ng another 360 ml na evaporated milk at hahaluin po ulit natin ito ng maigi para sure tayo na hindi na po namumuo yung cornstarch dyan sa bottom ng ating pan. After mixing ng ating cornstarch, naglagay na rin po tayo dito ng 1 can or 390 grams of condensed milk. After niya, naglagay na rin tayo dito at least half teaspoon ng vanilla essence or vanilla extract at konting lang po asin para lang maging balanse yung lasa ng ating recipe. After mixing mga kakusina, pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over high heat kasi po ang gusto natin dito ay uminit muna yung mixture na ginagawa natin. Tapos maya-maya mapapansin nyo po na medyo kakapal na yung consistency po nitong ating mixture. Kapag nangyari po yon, dun pa lang natin hihinaan yung ating apoy dahil mabilis na pong kumapal yung consistency nito. So kapag kumapal na yan, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at naglagay lang po ako dito ng 1 tablespoon ng butter para medyo shiny rin yung kalalabasan ng ating cream mixture. So kapag ganyan na nga mga kakusina at nahalo na natin ito ng maigi, gumamit po ako ng ganitong lagayan. So ito yung aluminum, tapos po binili ko lang din yan sa palengke and sinalin ko na dito yung ating mixture. So kayo na lang pong bahala kung paano ninyo papantayin yung inyong mixture. Tapos kapag naisalin na natin to, syempre flatten lang natin para naman maganda yung kalalabasan. And yung consistency pala nito, hindi siya ganon katigas, yung parang maha blanca, hindi ganun yung consistency niya and hindi rin siya ganun karani kapag sinet na natin to or inilagay natin sa ating mga chiller. Yan, so isasalin ko lang to dito lahat mga kakusina at kapag naisalin ko na yan, itatabi natin to sa ating chiller. So dapat malamig at nakaset po talaga ito ng maigi bago natin gagawin yung next procedure. Kapag lumamig na or nag-set na yung ginawa nating cream mixture, sa isang saucepan, naglagay lang po tayo dito ng 370 ml na all-purpose cream and hahayaan lang po natin ito na medyo uminit yung ating cream. After nun, naglagay na rin po tayo dito ng chocolate chips. So ito po yung gamit ko. And naglagay po tayo dyan ng dalawang ganito. Bale, 200 grams po ng chocolate chips yung gagamitin natin. So, hintayin natin na mag-melt yung ating chocolate chips. And naglagay rin po tayo dito ng cocoa powder or cocoa na 1/4 cup. Ayan. So, nilagay lang natin yan dyan para talagang chocolatey yung kalalabasan ng ating recipe. And then, hahaluin lang natin to ng maigi dahil mabilis lang po yung mag-melt. And siguraduhin lang po natin na maglalagay rin tayo dito at least 1 tablespoon po ng butter para naman mas parang shiny lang yung kalalabasan ng ating chocolate mixture. Yan. So, lulutuin ko lang to mga kakusina at kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency na talaga namang natunaw na ng maigi yung ating mga chocolate chips, palalamigin lang po natin to ng maigi at kapag malamig na po iyan, kunin na po natin yung ating sinet aside kanina na cream mixture and kung mapapansin niyo kahit nag-set yan ay hindi po yan sobrang matigas or firm. So, dapat lang po siya, malambot-lambot lang din yung ating cream mixture. So, kapag ayan na nga, malamig na yung ating chocolate chips, isasalin lang natin to dito sa ibabaw ng ating cream mixture at kapag naisalin na po natin yan, palalamigin lang natin ito. So, ako po, pinalamig ko siya for about 2 to 3 hours and ipapakita ko sa inyo kung gaano kalambot or ka-soft yung kinalabasan ng ating recipe. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto niyo na mas matagal siya sa inyong chiller. So, sa chiller nyo lang ilalagay yung ating
mixture or yung ating ginawang recipe. Ayan, so kapag nailagay na natin yan sa ating chiller, ganito na po yung kanyang magiging itsura. So magdadust lang tayo ng cacao powder para naman maging balanse din yung lasa kasi medyo may pait factor din tong kokwa na inilagay natin. Ayan, so kapag nailagay na natin yun dyan, at naayos na natin to ng maigi, papakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating masarap at easy dessert recipe. At ayan na nga mga kakusina, after 3 hours na inilagay ko to sa aking chiller, ito na po yung na-achieve ko na consistency. Kaya naman, pwede na po natin yang i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na chocolate lava cream cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And yes mga kakusina, kung meron ka rin gustong itawag sa recipe na ito, i-comment mo na yan sa ating comment box section. Alam nyo ba, sobrang creamy talaga nung ating cream mixture na ginawa and talagang nagme-melt siya sa ating mouth kapag kinain natin.